Thank you, Tabernacle Choir. Maraming salamat, Tabernacle Choir. And what an inspiration for all of us. Isang inspirasyon para sa ating lahat. Not long ago, Mga kapatid, I received a letter kamakailan nakatanggap ako ng liham mula sa isang nag-aalalang ina na nakiusap na ang ibigay na mensahe para sa pangkalatang konferensya ay tungkol sa paksa na makatutulong lalo na sa kanyang dalawang anak. between them. Nagkaroon sila ng hinanakit sa isa't isa at hindi nag-uusap at napakalungkot ng ina. Mother was heartbroken. In the letter, she Sa liham, tiniyak niya sa akin na ang mensahe sa pangkalahatang konferensya tungkol sa paksang ito ay magdudulot ng pagkakasundo ng kanyang mga anak at magiging maayos ang lahat. Ang taus-pusong pakiusap ng inang ito ay isa lamang sa mga pahiwatig na natanggap ko sa nakalipas na mga buwan. Na dapat akong mangusap ng ilang salita ngayon tungkol sa paksa na marami na ang nababahala. Hindi lamang para sa nag-aalalang ina, kundi para sa marami sa simbahan at sa katunayan sa buong mundo. Humanga ako sa pananampalataya ng mapagmahal na inang ito na makatutulong ang isang mensahe ng pangkalahatang konferensya para sa magkasundo ang kanyang mga anak. Natitiyak ko na ang kanyang pananalig hindi sa mga kahiyan ng mga tagapagsalita, kundi sa bisa ng salita ng Diyos, na may higit na malakas na bisa sa isipan ng mga tao kaysa ano pa mang bagay. Mahal na kapatid, nalangin ko na maantig ng spirito ang puso ng inyong mga anak. Ang hindi maganda at wasak na pagsasamahan ay iiral habang ginagawa ito ng tao. Si Cain ang unang nagpadaig sa inggit at kasamaan ng kanyang nadama sa kanyang puso. Nagtanim siya ng inggit at pagkapuot sa kanyang kaluluwa at hinayaang lumalim ang damdaming ito hanggang sa magawa niya ang hindi mo iisiping magagawa niya. Pinatay niya ang kanyang sariling kapatid at naging ama ng mga kasinungalingan ni Satanas. Magmula sa unang mga araw na iyon, ang pagkainggit at pagkapuot ay naging sanhi ng ilan sa pinaka-nakahihindik na mga pangyayari sa kasaysayan. Ito ang dahilan ng pagkapuot ni Saul kay David, ng mga anak ni Jacob laban sa kanilang kapatid na si Jose, ni Laman at Lemuel laban kay Nephi, at Amalickiah laban kay Moroni. Sa palagay ko, lahat ng tao sa mundo ay naiimpluwensyahan kahit paano ng nakapipinsalang pagtatalo-talo, pagkapuot, at paghihiganti. Marahil may mga pagkakataong nakikita natin na nasa atin ang mga damdaming ito. Kapag nasasaktan tayo, nagagalit, o naiinggit. Madali nating husgahan ng ibang tao. Kadalasang iniisip natin na may masama silang motibo para mapangatwiranan ang sariling pagkapuot natin. Mangyari pa, alam natin na mali ito. Malinaw ang doktrina. Lahat tayo ay umaasa sa tagapagligtas. Walang maliligtas sa atin kung wala siya. Ang pagbabayad sala ni Kristo ay walang katapusan at walang hanggan. Ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan ay dumarating ng may mga kondisyon. Kailangang magsisi tayo at handang patawarin ang iba. Itinuro ni Jesus, patawarin ang isa't isa sapagkat siya na hindi nagpapatawad ay hahatulan sa harapan ng Panginoon sapagkat mananatili sa Kanya ang mas malaking kasalanan at mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mangyari pa, ang mga salitang ito ay tila lubos na makatwiran kapag pinatutungkol sa ibang tao. Napakalinaw at madali nating nakikita ang masamang ibubunga kapag nanghusga at may hinanakit ang ibang tao. At hindi natin gugustuhin husgahan tayo ng mga tao. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay sarili nating pagkapuot at paghihinakit, napakadalas nating pangatwiranan na tama lang na magalit tayo at may basehan at matuwid ang paghusga natin. Bagamat hindi natin nakikita ang
nasa puso ng iba, ipinapalagay natin na sa pagtingin pa lang sa isang tao ay alam na natin kung siya ay may masamang motibo o masamang tao. Hindi natin isinasali ang ating sarili kapag ang pinag-uusapan ay sarili nating hinanakit dahil inaakala natin sa ginawa natin na alam natin ang lahat tungkol sa isang tao para maipahiya siya. Si Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma ay nagsabing niyang humuhusga sa iba ay walang madadahilan. Kapag hinusgahan natin ang iba, paliwanag niya, hinuhusgahan natin ang ating sarili sapagkat walang taong hindi nagkasala. Ang hindi pagpapatawad ay isang malaking kasalanan na binigyang babala ng tagapagligtas. Ang sariling mga disipulo ni Jesus ay naghangad ng masama laban sa isa't isa at hindi nila pinatawad ang isa't isa sa kanilang mga puso. At dahil sa kasamaang ito, sila ay pinahirapan at labis na pinarusahan. Malinaw na nagsalita ang ating tagapagligtas tungkol sa paksang ito na imposible magkamali tayo ng pag-unawa sa sinabi niya. Ako ang Panginoon ay magpapatawad sa iyo ang aking patatawarin, wika niya. Subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng tao. Maaari bang dagdagan ko ang paliwanag dito? Kapag iniutos ng Panginoon na patawarin natin lahat ng tao, kabilang dyan ang ating mga sarili. Kung minsan, sa lahat ng tao sa mundo, ang isang taong mahirap magpatawad at marahil nangangailangan din ng ating kapatawaran ay ang ating mga sarili. Ang paksang ito ng paghusga sa iba ay matuturo katunayan sa dalawang salita. Kapag napopoot, nagchichismis, hindi nagpapahalaga, nanghahamak, naghihinanakit, o nagnanais na makasakit, mangyaring sundin ang tagubiling ito. Itigil ito. Ganyan kasimple. Kailangan lang nating tumigil sa paghusga sa iba at palitan ang ating mapanghusgang isipan at damdamin ng pagmamahal para sa Diyos at sa Kanyang mga anak. Ang Diyos ay ating Ama. Tayo ay Kanyang mga anak. Lahat tayo ay magkakapatid. Hindi ko talaga alam kung paano ipaliliwanag ang puntong huwag husgahan ng iba nang may sapat na kalinawan, kalakasan at paghimok upang palagi ninyo itong maalala. Makababanggit ako ng banal na kasulatan, maipaliliwanag ang doktrina, at masasabi sa inyo ang nakasaad sa isang sticker sa kotse na nakita ko kamakailan. Nakadikit ito sa likod ng isang kotse na ang driver ay medyo masungit. Ngunit ang mga salita sa sticker ay nagturo ng magandang aral. Mababasa rito, huwag ninyo akong husgahan dahil iba ang naging kasalanan ko kaysa inyo. Dapat nating matanto na lahat tayo ay hindi perpekto. Tayo ay mga pulubi sa harap ng Diyos. Hindi ba't lahat tayo sa iba't ibang pagkakataon ay mapagkumabang dumudulog sa luklukan ng awa at nagsusumamo na makatanggap ng biyaya? Hindi ba't hangad natin ang buong lakas ng ating kalwa sa kahabagan tayo? Mapatawad sa mga nagawang pagkakamali at kasalanan. Dahil lahat tayo ay umaasa sa awa ng Diyos, paano natin pagkakaitan ang iba ng kahit bahagyang biyaya na kailangan natin para sa ating mga sarili? Mga kapatid, hindi ba tayo magpapatawad tulad ng pagnanais nating mapatawad tayo? Mahirap ba itong gawin? Oo talaga. Hindi madali ang patawarin ng ating sarili at ang iba. Katunayan, marami sa atin na nangangailangan ng malaking pagbabago ng ating pag-uugali at pag-iisip, maging pagbabago ng puso.
But there's good news. Ngunit may mabuting balita. This mighty Ang change malaking of heart pagbabagong ito ng is puso exactly ang talagang what the gospel of Jesus nilayong Christ mangyari is designed ng Ebanghelyo to ni bring Jesucristo. about, to bring into our life. How is it done? Paano ito mangyayari? Love of God. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating mga puso ay puno ng pag-ibig ng Diyos, may nangyayaring mabuti at dalisay sa atin. We keep His Ating commandments. tinutupad ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. Kapag lalo pa nating tinulutan ang pag-ibig ng Diyos na mangibabaw sa ating isipan at damdamin, lalo pang lumalaki ang pagmamahal natin sa ating Ama sa Langit. Mas madaling mahalin ang kapwa ng may dalisay na pag-ibig ni Kristo. Kapag tinulutan natin ng Diyos na puspusin tayo ng kanyang pag-ibig, mapapawi ang ating poot at inggit. Sa tuwina, si Kristo ang ating halimbawa. Sa kanyang mga turo, gayon din sa kanyang buhay, ipinakita niya sa atin ang paraan. Pinatawad niya ang masasama, mahalay, at yaong hangad, nasaktan at wasakin siya. Sinabi ni Jesus na madaling mahalin ang mga nagmamahal sa atin. Maging ang masasama ay magagawa yan. Ngunit nagturo ng mas mataas na batas si Jesucristo. Sinabi niya ang mga salitang ito, ilang siglo na ang nakaraan, ngunit angkop ito sa atin. Ang mga ito ay para sa lahat na nagnanais na maging kanyang mga disipulo. Ang mga ito ay para sa inyo at sa akin. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa ng mabuti sa kanila na napupot sa inyo, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kapag ang ating puso ay puno ng pag-ibig ng Diyos, tayo'y nagiging mapagmagandang loob sa isa't isa, mga mahabagin na nagpatawaran sa isa't isa gaya naman ng pagpapatawad sa atin ng Diyos alang-alang kay Kristo. Ang dalisay na pag-ibig ni Kristo ay bumapawi ng hinanakit at poot at nagtutulot sa atin ng ituring ang iba tulad ng pagturing sa atin ng ating Ama sa Langit na mga mortal na may kahinaan at hindi perpekto na mayroong potensyal na higit pa kaysa inaakala natin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, dapat din nating mahalin at patawarin ang isa't isa. Mahal kong mga kapatid, pag-isipan ang sumusunod na mga tanong bilang pagsusuri sa sarili. May hinanakit ka ba sa isang tao? Nagchichismis ka ba kahit maaaring totoo ang sinasabi mo? Tinatalikuran, hindi ibinibilang o pinarurusahan mo bang iba dahil sa isang bagay na nagawa nila? Lihim mo bang kinaiinggitan ng iba? Hangad mo bang saktan ng isang tao? Kung ang sagot ninyo ay oo sa alinman sa mga tanong na ito, magagamit ninyo ang itinuro kong dalawang salita kanina. Itigil ito. Sa mundong puno ng pagbibintang at kasamaan, madaling makahanap ng dahilan para kasuklaman at hindi igalang isa't isa. Ngunit bago natin ito gawin, alalahanin natin ang mga salita ng isang nilalang na ating Panginoon at huwaran. Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa Kanya. Mga kapatid, ibaba natin ang ating mga bato. Maging mabait tayo, magpatawad tayo, mahinahon nating kausapin ng isa't isa. Hayaang mapuno ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga puso. Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ipinangako ng tagapagligtas, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, sapagkat sa panukat na inyong gamitin ay doon kayo muling susukatin. Hindi ba sapat ang pangakong ito na palagi kayong tumuon sa paggawa ng mabuti, magpatawad, at ibigin ng kapwa sa halip na gumawa ng masama? Tayo bilang mga disipulo ni Jesucristo ay gantihan ng mabuti ang masama. Huwag tayong maghiganti o huwag tulutang manaig ang puot.
sa atin. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Alalahanin, sa huli, ang mahabagin ay kahahabagan. Bilang mga miyembro na ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, saan man tayo naroroon, hayaan nating makilala tayo bilang mga taong may pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, laganap na ang hinagpis at kalungkutan sa buhay na ito, hindi pang man natin ito nadaragdagan ng sarili nating katigasan ng ulo, paghihinakit at pagkapuot. Hindi tayo perpekto. Ang mga tao sa paligid natin ay hindi perpekto. Nakagagawa ang mga tao ng mga bagay na nakayayamot, nagpapalungkot at nagpapagalit. Palaging mangyayari ang ganito sa mortal na buhay na ito. Gayon pa man, alisin natin ang ating mga hinanakit. Bahagi ng layunin sa mortalidad ang matutuhang alisin ang gayong mga bagay. Yan ang pamamaraan ng Panginoon. Alalahanin, ito ang karaniwang nangyari sa mga naroon sa langit. Sila ay napatawad at sila ay nagpatawad. Ilagay ang inyong pasanin sa tagapagligtas. Huwag humusga. Hayaang baguhin at paghilumin ng pagbabayad sala ni Kristo ang inyong puso. Mahalin ang isa't isa. Patawarin ang isa't isa. Ang mahabagin ay kahahabagan. Ito ay aking pinatotohanan sa pangalan niya na nagmahal ng lubos at ganap, kaya't ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin na kanyang mga kaibigan. Sa pangalan ni Jesus ang Kristo. Amen.